Summer na at sa isang resort ay makikitang pawis na pawis sina Ryuji at Onizuka dahil pumasok ang mga ito bilang part-timer sa Marine House Shonan bilang taga-ihaw. Inakala nila noong una na mamahaling restaurant iyon dahil sa pangalan pero ordinaryo lang pala. Nagkataon pa na masyadong masungit ang amo nila kaya nang mag-i-serve ng pagkain si Onizuka ay natakid ito kaya binetukan siya nito ng paulit-ulit dahil natapunan ang isang customer. Napikan si Onizuka at isinubo sa matanda ang mga inihaw na pusit. Naiyak na lang si Ryuji dahil mawawala na sila ng trabaho nang biglang marinig niyang tinatawanan siya ng nasa likod niya kaya galit niya itong nilainggan at tumambad sa kanya ang biyak at lato-lato ng isang magandang dalaga. Natulala na lang si Ryuji habang humihingi ng tawad ang babae dahil kaibigan pala daw niya si Onizuka. Inalis na ni Onizuka ang apron niya at kinausap si Ryuji pero hindi siya nito nililangon hanggang sa nakita rin niya ang sexing babae. Binalikan ni Onizuka ang matanda dahil sinabi nitong hindi sila pasusweldahin. Biglang may lumapit na dalawang lalaki sa sexing babae at pilit itong isinama kaya naisip ni Ryuji na ipagtanggol iyon. Tinakpan nila ang bibig ng babae at sa pagpilit ay nasira na ang damit nito. Nang makarating si Ryuji sa lugar ay baldado na ang mga lalaki at nakita niya ang babae na nakasakay sa motorsiklo. Napansin din niya ang tattoo niyon sa balikat na ikinagulat niya. Habang tumatakbo ang motorsiklo ay napansin niya rin ang sticker na may nakalagay na Kanagawa's Strongest in Shonan History, Midnight Angels. Nagulat si Ryuji dahil inakala niyang normal lang na babae iyon. Ikinwento niya yun kay Onizuka pero tumawa lang ito at sinabing malabong magkaroon ng ganong tattoo ang inosenteng high school na babae pero iginiit ni Ryuji na sigurado siyang hanya tattoo ang nakita niya at sakay iyon sa Black Eliminator. Hindi pa rin makapaniwala si Onizuka nang biglang sabihin ng isang lalaki na nakita niya rin iyon at nang una ay hindi rin siya makapaniwala. Nagkagulo sa kalsada dahil sa grupo ng mga nakamotorsiklo at kahit pulis ay hindi maawat ang mga iyon at binato pa ang sasakyan ng mga ito. Papunta ang grupo sa kanilang amo nang biglang mapansin ng isang lalaki ang motorsiklong sumusunod sa kanila at nakita ang sticker na tulad ng nakita ni Ryuji na ikinatakot ng lalaki. Maya-maya pa ay naging laman ng balita ang nangyaring insidente sa gang. Marami ang nagulat dahil may iniwan pang mensahe na divine punishment. Naging laman ng balita sa dyaryo ang karumal-dumal na nangyari sa Idaten Gang ng Hirusuka at pinag-usapan yun ng mga estudyante. Nilapitan ni Makoto si Sukay upang magtanong tungkol sa Midnight Angels pero konti lang ang nalalaman ni Sukay tungkol doon. 10 taon na ang nakalipas at malamang walang mas malaking gang sa Shonan. Kahanga-hanga ang unang leader na si Masaki at 10 miyembro lang iyon ang unang magsimula at nilamon ng mga iyon ang toneladang high school gang at dumami ang mga iyon hanggang 400 miyembro. At nang pamunuan na yun ng pangalawang leader ay naging kilala iyon bilang pinakamalakas at pinakabayolenteng gang sa Shonan. Tuwing Sabado ay nagtitipon ng mga iyon at nabubuo bilang isa at ang alingaw-ngaw ng motorsiklo ng mga iyon ay tumatagal ng higit 1 oras. Lumaki man ay nahati iyon sa 2 pangkat at naging magkalaban at iyon ang tinatawag na Shonan War. Ang leader ng isa ay ang pangalawang henerasyong pinuno, si Akutsu Junya, samantalang sa isa naman ay si Kamijima Toshio ng Inamurashibo. Ang kanilang mga nakakatakot na labanan ay nagpalubog sa lungsod sa kailaliman ng impyerno. Pagkatapos ay naaresto si Akutsu sa pagtangkang pagsunog kay Kamijima na na-hospital sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos yun ay natalo ng Onibako ang ikatlong leader na siyang sumusubok na maibalik ang Midnight Angels at doon nagtapos ang alamat. Matagal na nabuwag ang Midnight Angels pero sinabi ni Makoto ang tungkol sa inataking gang at na-hospital ang 10 katao. Kilala niya ang isa sa 10 at sinabing Midnight Angels ang may gawa niyon sa kanila. Nakisali sina Onizuka sa usapan ng marinig iyon. Inisip ni Ryuji na gumagawa na ang mga iyon ng hakbang gaya ng sinabi ni Sukay nang bigla siyang lapitan ng babae kahapon. Kilala siya nito kaya nagtaka siya pero sinabi niyo na itinanong iyon sa manager ng Marine House at pati si Onizuka ay kilala rin nito. Nanlaki ang mata ni Ryuji dahil ibang-iba ang babae kumpara nang nakita niya yun kahapon. Nagpakilala iyon bilang Nagasa na nagmula sa Fujisawa Girls School, isang school na pangmayaman. Inisip ni Ryuji na baka tama nga si Onizuka at napagkamalan nga lang nila si Nagasa kaya hiniling nitong makita ang balikat ng dalaga para makumpirma. Wala siyang nakitang tato pero sinampal siya ni Nagasa dahil sa pilitan niya yung tiningnan kaya nagalit ito at saka umalis nang hindi man lang siya nakakapagpaliwanag. Sa departamento ng pulisya ay mariing itinatanggi ni Kamijima na sangkot siya sa nangyaring gulo sa istasyon ng tren at sinabi pang tanungin ang 4 na lalaki kung siya ang bumugbog sa mga ito. Isang lalaki ang dumating at sinabing hindi pa rin nagbabago si Kamijima kahit kalalabas pa lang nito sa ospital.
Tinanong ni Matsushima kung gumaling na ang nasunog na bahagi ng katawan nito pero ipinakita yun ni Kamijima at dinilaan. Maya-maya pa ay nagtungo ito sa CR at narinig ni na Matsushima na binanggit nito ang pangalan ni Akutsu. Tinanong naman ni Matsushima ang kanyang kasama kung may alam ito tungkol sa nangyaring gulo ng nakaraang gabi pero tanging sabi-sabi lang ang alam nito tungkol sa Midnight Angels. Samantala, sa daan ay nakaharap ni Onizuka si Nagase pero hindi niya ito nakilala hanggang sa alisin nito ang salamin. Sinabi ni Nagase na isang karangalan na makaharap niya ang isa sa sikat na Onibako, pero binyantaan niya ito na bilang na lang ang mga araw ni Onizuka dahil hindi nito winasak ang puso ng ikatlong henerasyon ng Midnight Angels. Hindi yun maintindihan ni Onizuka pero sinabi ni Nagase na malalaman niya rin yun at nang paalis na ay sinabi nitong makakabuti kung hindi na siya matutulog sa gabi. Naging pamilyar naman kay Onizuka ang suot ng babae na may nakasulat na Yasha. Palaisipan para kay Ryuji kung magkaibang tao ba sina Nagase at ang may tatong babae dahil magkaiba ang pakiramdam niya sa dalawa, nang biglang dumating yun sa labas ng bahay niya. Nag-usap sila at sinabi ni Nagase na matagal na siyang fan ng Onibako dahil sa naririnig niyang katangian ng mga ito at ang pagiging malaya bagay na hindi niya magawa dahil umano sa pagiging mahigpit ng magulang niya. Niyaya siya nitong mag-date sila at hihintayin siya ni Nagase sa Seaside Park sa Sabado ng gabi. Nagulat si Ryuji sa narinig niya at hindi na nakaimik pa hanggang sa nagpaalam na si Nagase. Kinabukasan ay nagulat si Onizuka nang malamang makikipag-date si Ryuji kay Nagase, hindi na ito nakaimik kaya inisip ni Ryuji na naiinggit ito. Doon sinabi ni Onizuka na nagpakita ang babaeng iyon sa kanya, ang babaeng may tato sa balikat. Hindi makapaniwala si Ryuji at sinabing ibang tao iyon dahil walang tato si Nagase at hindi Yasha ang pangalan yon. Pinalaan ni Onizuka si Ryuji na isa yung patibong pero sa halip na makinig ay inisip ni Ryuji na naiinggit lang si Onizuka hanggang sa nauwi sila sa pagtatalo kaya pinagtinginan sila ng mga tao sa restaurant. Sinabi ni Ryuji na nakilala at nakausap niya si Nagase kaya mananagot sa kanya ang magsasalita ng kalokohan kahit pa si Onizuka iyon. Nag-iisip na si Nagase ng kanyang isusuot sa pagkikita nila ni Ryuji, nang hoiin niya ang mga damit ay nakita niya ang isang pamalo na may bahid ng dugo. Nang inag siya at naalala ang nakaraan at ang lalaking tumawag sa kanya ng Yasha. Habang pinipilit sabihin na siya si Nagase ay unti-unting lumilitaw sa balikat niya ang tato na nakita ni Onizuka. Dahil excited si Ryuji sa kanilang pagkikita ay dumating siya sa Seaside Park ng mas maaga, nang biglang dumating na si Nagase na ikinatuwa niya pero kakaiba ang oranyon. Mabilis namang pinatakbo ni Onizuka ang motorsiklo para puntahan si Ryuji kahit alam niyang magagalit iyon dahil alam niyang may kakaiba sa babae. Habang nahihiya-hiya pa si Ryuji ay sinabi ni Nagase na may nais siyang ipakita. Doon ay hinubad nito ang kasuotan at inisip naman ni Ryuji na naka-jackpot na siya at pilit nitong pinipigilan ang bumubukol sa pantalon niya. Habang nakatalikod ay nagulat na lang si Ryuji sa pagsigaw ni Nagase hawak ang pamalo pero bigla itong natigilan dahil sa naramdamang pagsakit ng ulo. Pilit siyang itinaboy ni Nagase na umalis na sa lugar dahil mapapahamak lang siya. Maya-maya pa ay dumating na ang grupo ng mga nakamotorsiklo at biglang nakita ni Ryuji sa balikat ni Nagase ang tato. Nagulat siya at bigla siya nitong hinampas at nagpakilala ito bilang Yasha. Napalibutan siya ng grupo at sinabi ni Yasha na babakat sa katawan niya ang mangyayari sa gabing iyon. Sa seremonya ng pagbuo ng Midnight Angels ni Akutsu, isang tawag ang natanggap ng mga pulisya at sinabing may gulong nangyayari malapit sa Seaside Park at nangangailangan ng backup. Nabalitaan din nila na nakumpirmang Midnight Angels ang pangalan ng gang. Hindi makapaniwala si Matsushima at inisip na nagbalik na si Akutsu. Naghabulan ng mga ito gamit ang motorsiklo at hindi makapaniwala si Ryuji sa ginawa ni Yasha para maiharang ang malaking truck sa daan. Pero hindi pa rin tumigil si Ryuji sa paghabol kay Yasha hanggang sa nilagyan siya ng mga ito ng patibong na alambre dahilan para masugatan at tumilapon si Ryuji. Samantala, nabalitaan ni Kamijima na nagbalik na nga si Akutsu. Sa Sogu Hospital isinugod si Ryuji pero habang kumakain ito ay napatulala na lang sina Onizuka kaya ipinakita ni Ryuji ang napuruhang daliri pero sinabi ni Onizuka na nag-alala siya ng sobra, ganun lang naman pala ang sugat niya. Nang biglang dumating doon si Nagase, iba't ibang emosyon ang naramdaman ng apat na lalaki pero dahil galit si Onizuka ay sinugod niya ito at sinabing muntik na nitong mapatay si Ryuji. Nalungkot si Nagase nang malamang siya pala ang dahilan kaya nagtaka si Ryuji. Nang umalis si Nagase ay hahabulin pa sana iyon ni Onizuka pero sinabi ni Sukay na hindi iyon ang babaeng umatake kay Ryuji dahil mula noong 2 taon na ang nakalipas, may 2 katauhan sa loob ng babae gaya ng anghel at demonyo. Mayroon yung tinatawag na split personality.
Doon ikinwento ni Sukay ang tungkol sa kaibigan niyang halos mabaliw sa pag-ibig kay Nagasa, pero hindi lang iyon nag-iisa dahil center of attention si Nagasa ng lahat ng kalalakihan sa bayan sa dami ng umiidolo dito. Ngunit isang tunay na kilabot ang nagkagusto rin dito, ang naging pangalawang leader ng Midnight Angels na si Akutsu, ang tinatawag na assassin. Halos mabaliw ang kaibigan ni Sukay sa paghahanap sa babae pero nanatili yung bihag ni Akutsu sa hideout nito. Sa loob ng 2 buwan ay wala nang narinig na balita tungkol sa babae. Binugbog iyon hanggang sa nawalan na ng lakas para tumakas at sinubukan na lang kitilin ang sariling buhay pero lalo lang iyong nabugbog. Nalaman iyon ng kaibigan ni Sukay at nahanap ang kinaroroonan pero huli na ang lahat dahil sinabi ng babae na patay na si Nagasa at siya na si Yasha na pag-aari ni Akutsu. Si Yasha ang personalidad na nilikha nito para protektahan ang sarili, at ang tanging bagay na natira na magliligtas sa kanya ay ang tanggapin si Akutsu. Nasaktan si Ryuji para kay Nagasa kaya nang makita iyong nasa gitna ng ulanan ay agad itong tumakbo para puntahan iyon pero pinigilan siya ni Onizuka. Sa huli ay nanalo pa rin si Ryuji at pinuntahan si Nagasa. Doon sinabi ng dalaga ang tungkol sa personalidad niya, minsan ay nagigising na lang siya na puno ng dugo at hindi niya na naaalala ang nangyari. Nang biglang matumba si Nagasa dahil sa taas ng lagnat nito at nang bubuhatin na siya ni Ryuji ay sinabi niyang mahal niya ito. Muling naramdaman ni Nagasa na magpapalit na naman ang kanyang personalidad kaya pinalayo niya si Ryuji dahil ayaw niya na itong masaktan. Sa pagtakbo ni Nagasa ay muntik na siyang masagasaan pero nailigtas siya ni Ryuji. Habang nagkukumpuni ng sasakyan ay nabalitaan ni Yamagishi kay Hiroki na nagbalik na si Akutsu at hindi niya yun mapaniwalaan hanggang sa dumating yun sa kanyang Tollier. Idinagan nito ang sasakyan sa kanya at binasag ang kanyang telepono. Pilit kinukumbinsi ni Onizuka si Ryuji na layuan na si Yasha upang tigilan rin siya ni Akutsu pero hindi yun magawa ni Ryuji kaya nagalit na si Onizuka. Inimbitahan ni Nagasa si Ryuji sa kanilang bahay kaya inaasahan niyang darating iyon pero nang buksan niya ang pinto ay si Akutsu ang bumati sa kanya. Pinagsasampal siya nito at sinabing hindi siya makakatakas. Nang makarating si Ryuji sa bahay ay nakita niya ang dalawa na sakay sa motorsiklo at sinabi ni Akutsu na sa kanya lang si Yasha at nais rin nito ang jacket ni Masaki kaya sinabi ni Akutsu na kung nais ni Ryuji na makipagkasundo ay hihintayin siya nito sa Enoshima Gate mamayang gabi. Sa kalagitnaan ng daan ay nanggulo ang grupo ng gang na Midnight Angels at nang subukan silang pigilan ng mga pulis ay nagkarambola ang mga sasakyan. Nais ipalaganap ni Akutsu sa bayan na hindi pa nagtatapos ang alamat dahil iyon pa lang ang unang pahina ng bagong alamat at walang makakapigil kay Akutsu hanggang sa maabyutan niya si Masaki. Nang makarating sa sinabing tagpuan ay nagsisigaw si Ryuji at hinahamon si Akutsu ng laban pero nang marinig siya ni Kamijima ay balak siya nitong tapusin. Nagharap ang dalawa pero minaliit ni Kamijima si Ryuji kaya nang ipakita nito ang lakas ay wala agad siyang nagawa dito. Nagpatuloy ang laban ng dalawa hanggang sa dumating na si Akutsu at hinaampas ng kadena ang mukha ni Kamijima at saka hinarap si Ryuji. Sinabi ni Akutsu na ibigay na ni Ryuji ang jacket ni Masaki bago pa iyon mamantsahan ng dugo dahil si Yasha ang makakaharap niya. Sinigawan iyon ni Ryuji at sinabi hindi siya si Yasha pero inatake siya nito at hindi makalaban si Ryuji. Pilit binubuksan ni Ryuji ang isipan ni Nagasa pero binigyan pa ito ni Akutsu ng patalim para gamitin sa kanya. Nang aatake na si Yasha ay bigla itong natigilan dahil nakita nito si Nagasa na sinasanggahan si Ryuji. Doon nabitawan ni Yasha ang patalim at nagsisigaw. Huling nagbalik si Nagasa kaya pinulot ni Akutsu ang patalim at sinabing siya na ang tatapos kay Ryuji pero si Nagasa ang tinamaan yon. Sa kahabaan ng kalsada ay nagkarera sina Onizuka at Akutsu, laking tuwa ni Akutsu nang maunahan niya si Onizuka pero maya-maya pa ay naabutan siya nito bagay na ipinagtaka niya kung paano nagagawa ni Onizuka ang ganong kabilis. Hanggang sa umangat ang gulong ng motorsiklo niya at tumilapon siya sa daan. Sa saktong daan na iyon sinubukan din noon ni Onizuka na habulin si Masaki pero hindi niya yun nagawa kaya sinabi nito kay Akutsu na kahit anong habol niya doon ay wala kahit isa ang makakalampas kay Masaki. Pinanggit din ni Onizuka ang sinabi sa kanya noon ni Masaki na hindi iyon ang nais niyong mangyari sa Midnight Angels. Hindi makapaniwala si Akutsu na patay na pala si Masaki kaya niyakap nito si Onizuka at tumalon sa bangin pero nakahawak si Onizuka kaya siya lang ang nahulog. Habang nagpapagaling naman si Nagasa ay naglaho na ang tato nito sa balikat. Habang iniisip si Masaki ay nagising si Akutsu sa isang ospital at sinabi ng isang lalaki na dapat siyang magpasalamat sa taong nagdala sa kanya doon. Ngunit hindi nila nakuha ang pangalan yun at tanging ang nakasulat lang sa jacket yun ang nabasa nila, ang nakalagay na First Generation Masaki Kyosuke. Sa tabing dagat ay napagdesisyonan ni Onizuka na sunugin na lang ang jacket ni Masaki, at sa hindi kalayuan ay nagsasaya ang kanilang mga kaibigan.